Yan, may maanghang na palitan ng mga salita si Congressman Kiko Barzaga at si Banat Bay. Unahan ko na kayo mga kababayan, may point naman kasi si Banat Bay. Kaya lang, I don't know, pangit lang siguro yung delivery. Okay, actually yung point ni Banat Bay, ay point ko rin. Pero sa giriang ito, 'di ba? Or sa pahagingan ngayon ng dalawang mga kilalang personalidad, isang vlogger at isang politiko, kay Team Kiko tayo. Partida mga kababayan ha, dati ko pang kasamahan si Banat Bay, di ba? Noong ako ay nagsisimula pa lang, sabi ko nga pre-pandemic pa or bago mag-pandemic ng 2020, kasama ko niyan sina Banat Bay at saka si Miss Mocha, even si Drew Olivar and Attorney Nick Nangit. Iisa kasing radio station ang pinagtatrabahuhan namin. Nasa mainstream media kami noon, sa mga hindi nakakaalam. Nasa DWIZ kami noon ni na Banat Bay, okay? And then, si Thinking Pinoy nandun din. Si Attorney Trixie Cruz Angeles nandun din. So, iisang media company kami noon. See, the credentials. Yung hindi nagbabayad ng 5K ko, kumusta ang credentials? Barf lang po naman. At least part kami ng media. Kaya kung napapansin nyo mga kababayan, walang dead air sa live ko. Walang dull moment. Well-trained kami kasi nga part kami ng media, okay? Ratatat ang bunganga. Ganon. Bawal ang dead air. Okay? Kasi kapag, halimbawa, naka-block time. Naka-block time ka, halimbawa, no? Kung hindi man kayo, kung ang program nyo man ay hindi pag-aari ng TV network or ng radio station, bumibili kayo ng block time, ay ang mahal-mahal ng block time mga ate kuya. Ang mahal talaga. Sakit sa bulsa. So, dapat, di ba, ang pwedeng ma-discuss within an hour, ma-discuss nyo ng lahat. Kaya dapat ratata tuloy-tuloy. Walang dull moment. Ayun. Ganun lang kasi sinasabi ng isa kapag ka dead air na ang kanyang program, na ang kanya pang background ay parang haunted house. Ang dilim-dilim ng aura, ang dilim-dilim pa ng paligid ng alpoterang oportunista. Okay. So, ano ba itong sagutan ni Banat Bay? Bakit nagkasagutan nga naman si Banat Bay at saka si Kiko Barzaga? Nung 12 lang, nung linggo lang, magkasama pa sila sa EDSA, right? Sa Forbes Park. Kasi, kung tutuusin, ano ko sasabihin? Sikat? Or mas popular? Or mas maingay or gumawa ng ingay yung panawagan ni Kiko Barzaga ng people power. Kasi yan ang gusto ng taong bayan, and then, ayun nga, EDSA pa rin naman yun kahit na sa harap lang ng Forbes Park. Whereas yung aming rally noon in EDSA na ayaw puntahan ng mga Team Alputera at mga double agents, pumunta rin doon para manabutahe. Sinabutahe din po kami nung November. Okay, nagdatingan din sila. Si Banat Bay, dumating yan sa amin like mga naka 3 days, 4 days na kami. Nag-offer pa nga si Banat Bay ng performer. Sabi niya sa amin, gusto niyo ba na may mag-perform para at least may kasayahan dyan sa rally nyo? Ganon. So pumunta si na Banat Bay no, at saka ang Banateros, mga patatlong araw na namin or paapat na araw na. Itong kay Kiko Barzaga, first day pa lang, inatenan na ni Banat Bay. So, kung tutuusin, di ba, supposedly, ma-appreciate talaga to ni Kiko. Kasi, ang dami ng sumamang mga personalidad. Pero, nagsagutan yung dalawa. Ay, basahin natin. Ano baga ang iringan? So, ito daw yung response ni Kiko Barzaga sa statement na ginawa ng political vlogger na si Banat Bay. Parang, dito ba natin makikita na hindi feel ni Kiko si Banat Bay? Or hindi lang niya nagustuhan dahil may sinabing hindi maganda. Sabi raw ni Banat Bay, ilang beses ko narinig sa kanya to, and it reminded me, kaya medyo dun pumutok yung ugat ko. Ay, may ganun pa si Banat Bay, pumutok to ang ugat. So, uminit ang ulo. Right? Na-MDR na ang Banat Bay. Na ang sinasabi niya, he is willing to die for his country. Nung nire-rewind ko na, willing to die, bakit ka umalis kaagad for your safety? Kasi nga, di ba sabi ko nga, mga 2 hours lang si Kiko Barzaga
sa rally nung linggo. Sabi nga ninyo 30 minutes lang. Most probably tama kayo. Kasi ako nga, medyo ano pa ako, yan, tawag dyan, lenient or whatever. Pero, saglit lang talaga siyang nakita. And after nun, umalis na siya. Nakita nga namin na sumakay siya ng sasakyan eh. So, akala ko, pumunta lang sa sasakyan for his safety, magpa-park lang sa gilid. But he actually left. So, sa palagay ko, umalis na siya ng mga bago mag-alauna ng madaling araw, di ba? So, I guess, yun yung frustration at doon ang gagaling yung init ng ulo ni Banat Bay. Yaw-yaw ka lang yaw-yaw na you are willing to die for this country, tapos nung nandun ka sa rally, sumilip ka lang, sumaglit ka lang, umalis ka na kaagad. Hindi naabutan ni na Banat Bay si Kiko Barzaga? Hindi ba sila nakapagpa-picture? Silipin ko nga yung page ni Banat Bay kung meron silang picture ni Kiko Barzaga, mga ating. Dali ha. Actually, nagla-live kanina si Miss Maharlika to the rescue siya kay Kiko Barzaga. Kasi ang sabi ni Miss Maharlika, mga ate at kuya, kaya umalis yang si Kiko, nakakita si Kiko ng mga bugaw doon. ng langaw. Nakita daw kasi ni Kiko yung Team Alpotera or yung Team Oportunista, itong mga sumasamba kay Alpot. Okay? At may mga double agents, hindi lang Team Oportunista. Actually, mga ate at kuya, ang dami. Apakadaing double agents noong linggo, yung rally ni Kiko sa Forbes Park. So sabi ni Miss Marlica, kaya yun umalis, ang dami niyang nakitang mga doon, alpot o mga alpotera. Sabi ni Miss Marlica, hindi nagustuhan ni Kiko Barzaga yung mga nandun nakikisali. Pero tingin ko, hindi naman. Kasi si Kiko Barzaga, nung kumain sa Aristocrat, ay sumaglit sa program ng sa Raha Sulaiman. Nandun yung mga alpots, right? Nandun yung mga double agents sa sa Raha Sulaiman. Pinunta naman ni Kiko, right? Nag-speech ba siya? Nagsalita siya sa stage? Kasi nagkumain pa nga sila sa Aristocrat, di ba? Malapit doon. So, sabi ko, ano kaya yung, okay naman kay Kiko na yung mga dumating sa Forbes Park ay mga galing ding Raha Sulaiman. Pero syempre, sabi ni Miss Marlica, ganun talaga. Tingnan ko muna yung page ni Banat Bay. Tingnan natin kung meron siyang post na may photo sila ni... Okay. Magkakalahating milyon ang followers ni Banat Bay, mga ating. 467,000 followers lang naman. Diba? Facebook pa lang yan. Seryoso daw si Marcos laban sa corruption passport nga ni Saldico, ayaw niyang cancelin. Tingnan ko ha. Kung merong post. May sagot si Banat Bay. Kiko Barzaga, bago ka magkomento, sana pinanood mo ang buong video ko. Okay, baka sumablay si Kiko. Baka nag-react agad. Basahin ko muna yung reaction ni Kiko. Nakalimutan mo ba na may hearing at session rin ako sa Kongreso? Yun ang sabi ni Kiko ha. Hindi ako full-time vlogger katulad mo. Medyo maanghang yung banat ni Kiko. Kayo na lang mag-rally dyan sa susunod kung gusto nyo hanggang madaling araw. Yung statement ni Kiko na na kayo na lang mag-rally dyan, it's as if he's giving up. Ganon. Kung gusto nyo hanggang madaling araw. So, ibig sabihin, Kiko, hindi mo gusto ang hanggang madaling araw? Or abuti ng umaga? Ang people power, Kiko, at nililabel mo na people power, yung pagpunta mo doon noong 12, people power, walang alisan yan. 3 to 5 days yan, right? Ang people power 1, people power 2, nandun ang mga tao. Inabot ng 5 araw. So, kung hindi ka magpapaabot ng madaling araw, ang gusto kaya mangyari ni Kiko, mga ate at kuya, ay punta ng alas 10 ng gabi, try nating pasukin. Kung hindi makapasok, uwi na tayo ng hating gabi. Ganun ba yun? Huwag na tayo magpaabot ng madaling araw. Kiko, mauubusan ng pamasahe ang mga tao. May mga pasok rin. Ang mga bata, mga kaedad mo at pas bata sa'yo, which marami namang Gen Z na nakapollow sa'yo at maraming makarelate sa'yo, this is not siding with Banat Bay, but
you'll see kung may fault yung dalawa, sabihin na natin straight up, okay? Ang mga Gen Zs, ang mga kabataan, kung may mga pasok at nag-aaral, ayun nga, right? Hindi pupunta dyan, or kung pupunta man, uuwi rin kaagad. Ano yun? Parang ang hirap naman. Kiko kasi, kung people power, kailangan gumawa yan ng ingay. Na hindi umaalis ang mga tao, nagkanda traffic na, wala ng flow ng sasakyan, naghanap na ng ibang ruta kasi puno na ng tao yung area, yung crossing na yan ng Buendia and EDSA, okay? Mapupuno nyo yan, lalagpas kayo, hindi lang yung harapan ng Forbes Park. People power, dadagsa ang tao, wala ng flow ng sasakyan. Baka pati MRT titigil, that's people power. Sa tingin ko naman, alam ni Kiko ang history, di ba? Ayaw mo sa EDSA Shrine, nandun yung Mama Mary nga, may bantayog ni Mama Mary doon dahil doon ang people power na dalawa. Ngayon, you chose another location but still it's EDSA, at least hindi liwasan na kagubatan. Right? EDSA pa rin. So, check. Payag tayo. Pero ganun yun, hindi pwedeng ang people power mo, Kiko, ay dadating ng alas 10 at uuwi ng hating gabi. Babalik na lang ulit bukas ng gabi. Anong ma-achieve nyo niyan? Right? Sino ang makakakita sa inyo? Titsyempo na lang yung media sa inyo kasi minsan yung ibang media na pupunta sa ganyang massive rally, pupunta sila umaga, pupunta sila tanghali, pupunta silang hapon. Hindi yung titsyempohan lang din nilang alas 10 and then disperse na kayo. Siguro ang goal talaga ni Kiko Barzaga, mga kababayan, ay lusubin ang Forbes Park. Pasukin ang bahay ni Natamba at i-confiscate, i-retrieve, or kunin ang mga nakaw na yaman. Ay ilang araw nang nakakalipas, 15 na ngayon. You think hindi na naalis kung meron man? Tama. Anyway, tingnan natin yung sagot ni Banat Bay. May point si Kiko na vlogger ka, full-time ka, ako may lakad pa ako kinabukasan, hindi ako mag-overnight dyan. May point. Maybe hindi nga siya naglaro ng computer, no? Kumbaga, galing lang siya doon, galing lang siya ng EDSA, pero alas 12 yun eh. Pag uwi mo sa inyo, 1 p.m., 1 a.m. max, tulog ka lang ng 3 oras, okay na eh. Bawi ka na nun. If you have an engagement kinabukasan, kasi di ba may hearing siya, may ethics hearing siya, nirereklamo siya ng mga kapwa niya kongresista, hindi ka malilate kung professional ka talaga. Tulog ka ng 3 hours, alam mo, bawi na yung katawan mo in 3 hours. Makatulog ka ng 4.5, okay na yon, bawi ka na rin. Ngayon, most probably, kaya hindi siya umatin sa kanyang ethics complaint or sa hearing ng ethics niya, ay hindi niya gusto, no? Ba't ako aatin? Magpapalusot na lang ako ng computer ko para lalo ko yung mainis. Baka ganun ang punto niyan. Okay, sumagot si Banat Bay sa post na ito ni Kiko. Dali Kiko Barzaga, bago ka magkomento, sana pinanood mo ang buong video ko. Hindi ka naman siguro gullible sa mga sulsulero at sulsulera. I said this as sentiments of the people who was there sa rally. Oh, so lahat na disappoint. Kasi siya nga yung inaabangan. Okay? Maybe ayaw lang magtagal ni Kiko Barzaga dun dahil bakit ba? Ang daming magpa-picture? Maraming nagpapa-picture? Basta ang reason daw niya ay meron siyang, di ba, may lakad siya kinabukasan, may hearing siya. Ay hindi naman niya inattend na late siya. So nasayang yung pag-iwan. Kung malilate ka rin lang naman, sana naglaan ka pa ng konting oras pa sa EDSA, right? Ay kaya lang ang mga bata ngayon, mga ate kuya, baka hindi nag-alarm clock talaga. Right? Dead ba kung hindi makapasok sa school, ganyan. Wala. Kasi mahilig nga maglaro, mag-computer, mag-gadget. Kahit hindi makapasok kinabukasan, basta hindi maabala ang tulog, gising tanghali. Baka ganun si Kiko, no? Okay. They were expecting you to lead, so do I, sabi ni Banat Bay. Don't just watch a clip so you would understand more of the context. This is a constructive criticism sa'yo. Kung mature ka, you will take it. But if you are not, para mo na rin kinonfirm ang accusation sa'yo ng mga tao na hindi ka pinaniniwalaan. Na alin? Baliw? Hindi naman baliw si Kiko. By the way, na-disappoint lang naman sa'yo mga tao kasi narinig nila interview mo na umuwi ka at nag-video games ka
nag-video games ka lang, kaya ka na-late sa hearing. Yun nga yung sinasabi ko, di ba? So sabi ko, there's a possibility na nag-computer games ito, or maybe ino-okray-okray lang niya yung nag-interview sa kanya, na nag-computer lang ako, kaya na-late ako. Pero ang pinangangatwiran niya kung nanood kayo ng balita, di alam, sinabi naman ni Kiko, kung nanood kayo ng balita, di alam niyo na nasa EDSA ako, kaya ako na-late sa hearing. But still, right? Hindi ka naman nagtagal sa EDSA, so ba't ka na-late? Kaya sabi ko nga sa inyo, there's truth to what he said na baka nag-computer din siya pag-uwi. Siguro to distress. Nagkanda traffic. Ang init pa. Kita niyo yung pagpunas-punas ni Kiko ng pawis. Init ba yun or nauulanan? Basta punas na siya na punas during the interview So, na-stress si Kiko, nabigla. Alam niyo naman, mistiso, hindi sanay sa crowded area. Siksikan, mainit, inuulan. Uwi na lang. Ayun, sa'yo nang galing yan at yan ang kinalulungkot ng tao, mga nagpunta sa rally, sana makinig ka. Sana makinig ka raw. Oo nga naman. Sabi ko nga sa inyo, may point din si Banat Bay. Pero kay Kiko ako nakaside. Kasi diba, hindi pa nagsasalita si Banat Bay, sinabi ko na sa inyo, bakit siya umuwi? Tuloy na disperse yung mga tao. Ang katwiran ni Kiko, kaya siya umuwi, may hearing siya kinabukasan. Pero na-late pa rin siya sa hearing niya kinabukasan. Di sana nagtagal na lang siya sa EDSA. Sabi ko nga, kahit umabot lang siya ng mga, total may lakad naman siya kinabukasan nga, kahit umabot lang siya ng mga 3 a.m., right? Hindi niya iiwanan yung crowd. Tapos, kung gusto talaga nilang mapasok yun, yung Forbes Park, siya ang haharap sa pulis. Pero hindi pa rin papayagan ng pulis kahit na si Kiko. Ako ang nag-organize nito. Ako ang nagpatawag ng rallying ito. Gusto naming pumasok. Hindi talaga sila papayagan ng pulis. Marami nga pong inconsistencies and maraming ang tawag dyan, maling strategy yung rally ng linggo. Kaya hindi sila nag-succeed. I think yung main goal nila is to get inside the subdivision. Diba? Hindi nila nagawa. Second to that is gumawa ng ingay sa mainstream media na nilusob namin ang bahay ng mga magnanakaw at kinuha namin yung mga kagamitan nila at mga ninakaw nila sa taong bayan. Kasi nag-post yan diba? We got nothing to lose but billions to gain. Maybe that's literal or figurative. So, pareho may point. Pero, ang problema nito, sa statement ni Kiko, parang nag-give up na siya. Kayo na lang mag-rally dyan kung gusto nyo hanggang madaling araw. Nagtampo na si Kiko. Banat Bay, one thing more. Don't just bless the event with your mere presence. Yun bang sabi ko, di ba sabi ko sa inyo, yung iba kasi, yung ibang vlog, not necessarily Banat Bay, but some of the vloggers, parang feeling nila, yung mere fact na umattend sila ng rally is enough support na. Dapat manawagan ka rin, lalo na may million followers si Banat Bay sa YouTube. Manawagan din. Mga banateros dyan, mga team banateros, punta kayo, mag-uniform ba kayo, magsusuot ba kayo ng kulay, kulay black, kulay gray, pakita natin kung gaano karami ang banateros din diba? Hindi pwedeng ikaw lang, manawagan ka rin, total dadating ka dyan kumbaga nag-ambag ka, hindi lang yung presence mo doon, na makita ka na nag-participate. No? Right? And then, kung makikita ni Kiko Barzaga, ang daming banateros dito, mahihiya siya ngayong bumanat sa iyo. So, tingin ko mga ate at kuya, although may point naman silang dalawa. Right? Hindi lang ako sure kung magkakapatawaran itong dalawa. What do you think? Kaninong side kayo mga kababayan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.